O eto, gusto niya talaga. Kay Inday tayo? Sino unahin natin? Yung pinapasuko si Inday? O yung si Coco Pimentel nananawagan na din sa ICC? Parehas good news sa inyo yan. Parehas mainit yan. O unahin natin si Inday, mga kababayan. At eto na nga po, nagdadrama na naman ang dating Pangulong Duterte, mga bossing. Madrama ang pamilyang ito, no? Biruin mo ba naman? Gusto tayong paniwalain ng dating Pangulong Duterte na wala na siyang pera. Broke na daw po at siya ay namumuhay na lang doon sa ano tawag dito? Retirement pay niya. No? Kaya daw wag daw magalit ang Kongreso kung hindi makapunta ang dating Pangulong Duterte. Charing lang 'yun. Dating Pangulong Duterte wala ng pera. Saka ako maniniwala diyan. Sabi ko nga sa inyo, pag nasagot na lahat ng question o ng tanong sa kanila kung nasaan yung mga ibang pondong hinahanap, saka ako maniniwala diyan. Pero sa ngayon, sorry po, para sa akin, drama lang. Ano? Drama lang. O eto, panibagong version ng drama, mga kababayan. Ganon talaga ang tapo ng buhay sa mga sentimento. Pero ako, kay Inday, she has to do it. Kasi mas mabuti ang alam niyang gawin niya na nandito pa ako, buhay pa ako. Maski wala akong gawin na mali kong gawin niya. Kung wala magsabi sa kanya, Day, medyo wag ka pumasok. Medyo ano nga. Hindi ko saan pumasok? Gustong pahintuin sa politika. Mga kababayan, ako naniniwala ho ako. May udyok yan ng dating Pangulong Duterte para doon sa mga anak niya, para mag-mayor, mag-congressman, para tumakbong vice-presidente, etc., etc. May udyok yan ng dating Pangulong Duterte. Dati pa lang po, mga bossing. Di ba ano sabi ng dating Pangulo? Hindi ako tatakbo. No? Mahina na ako. Hindi ako tatakbo sa pagka-presidente. Pero last part, biglang tumatakbo ko. Ganon din. Yung mga anak, meron pa nga silang strategy na nalalaman eh. Yung tipo bang pagdating sa huli, mga kababayan, merong biglang lilipat, mag-ship para kunyari is hahanapin muna nila yung kakalabanin nila, no? Hahanapin kung saan yung weakest link ng kalaban nila. Sabi ni Rebecca Cortez, vlogger ka ba? Ay, hindi po. Professional po ako. Hindi po. Ayoko po maging vlogger. Hindi po ako vlogger. No? Okay na. Professional po ako. Wala lang. Charing-charing lang dito. Yung tipo bang, wala, nagkukwentuhan lang kami, nagsasayahan lang kami. Tapos kayo, nabubwisit dyan, nababanas kayo, nag-iiyakan kayo dyan. Yun lang ang pakay namin dito. Okay na sa amin yun. No? Kahit hindi ako matawag na vlogger, okay lang sa akin. Walang problema. Isipin mo na lang, nagchacharingan lang kami dito. Tapos kayo, nasasapul kayo, nag-iiyakan kayo dyan. Yun lang ang gusto namin. Tuloy. Hindi mga kababayan, yun lang naman talaga gusto ko eh. Mang-asar, nung mga kagaya ni Rebecca na BO-BO. Ako na pagsabihan niya, pero mas mabuti nandiyan ako. Inday, para sa akin, ito publicly ko, sabihin ko na sa inyo. I'm addressing myself to Inday. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice-president. Ayun, pasalamat. Pero dati naalala ko, sabi ni dating Pangulong Duterte, kung pwede nga lang hindi na ako maging presidente, nakakapagod pala to. Di ba may mga punto na sinasabi, si Tatay Digong nila, na nakakapagod pala tong presidente. Kayo na lang mag-presidente. Ang gulo naman, tay. Ngayon, magpapasalamat, naging presidente at vice-presidente. Bihirang-bihira yan, ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Salamat na lang tayo.
no, as fast as you can get out of politics. Oh, nako! Uy! Nolner Morales, sabi mo, go for Sara para wala ng mga nagtitinda ng ganyan. Pinapalabas sa politika, oh. Get out of the politics na daw. Naku, paano yung iniisip mo? E di mag-iiyakan ng DDS. Pero syempre, hindi kami maniniwala dyan. Dahil ilang beses na kaming napaniwala dyan. Sabi ni Mystic 1012, blah blah blah, kuda pa more. Subscriber, pasalamat kayo sa mga Duterte kasi may mga content kayo. Ha? Pasalamat kayo. Madaming pwedeng i-content din. Kaya, dating Pangulong Duterte, maraming salamat po. Kasi puro kayo katarantaduhan nung kayo ay nakaupo. Kaya na i-content namin kayo. O yan ha, nagpasalamat na ako. Okay na. Wala nang problema. Wala nang problema, ha? Sabi ni Mart Raga, wag ka kasi meron, Marcos Sr. at Marcos Jr. Parehas President at Cory Aquino at Pinoy. Oo nga, Tama nga. Si dating Pangulong Duterte, lakas makatsaring. Tuloy mo. Maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Ikaw ang nag-udyok dyan para sumali sa politika. Kasi ganyan yan mga kababayan. Yung pag naramdaman mo na yung power mo, no? Tapos talagang untouchable ka, gusto mo, ayaw mo nang matapos yun. Kaya kung hanggat maaari, nako, sino ba susunod sa akin? Ikaw, Pulong, takbo. Ikaw, Sara, takbo. Ikaw, Kay Baste, natatawa ko lagi kapag kayo si Baste, yung tipo bang kasali sa politika, mga kababayan. Nakakatawa, Tingnan nyo po, ginawa, mga bossing, ni dating Pangulong Duterte. Baste, hindi ka mag-mayor. Pwede pang tumakbong mayor yan, ha? Si Baste. Pero baba ka ng vice mayor, hindi mo kakayanin yung Carlo Nograles. Di ba? Ang tagal na masabihin ng dating Pangulo na sumuko na si Sara. Umalis ka na dyan sa... malis na sa politika, suko na. Huwag ka magka-ambisyon na Vice President ka na. Kawawang Pilipinas. Pilipinas na. Kawawa daw ang Pilipinas pagka hindi tumakbo si Inday Sara Duterte. Ay naku. Feeling ko lang mga kababayan, mas kawawa ang Pilipinas. Lalo na kapag naging presidente, wala na talagang sagutan, wala na talagang eksplanasyon kung saan napupunta yung mga budget. Mga bossing, kapag ang naging presidente mga kababayan, ang BP natin ngayon. BP pa lang po. Yung mga budget na hinahanap, yung mga safe house, akala, napipikon ako si Mark Ramos, napikon kay Axel Rose. May mga content ka lang. Ba't kayo nag-iiyakan? Bakit kayo nag-iiyakan? May mga content? Ayan ang BP ninyo. Hindi, BP natin lahat yun, no? Kaya lang, wala kami suporta doon. Yung mga budget na hinahanap kasi, ayaw ipaliwanag. Sa inyo, okay na yon, walang paliwanag, kagaya nung sinasabi ni Marcoleta. First time in the history na ang isang vice-presidente ay inusisa, tinanong sa budget. Nag-second demotion pa si Marcoleta noon. Tingnan nyo po, ano mangyari doon sa kandidatura ni Marcoleta. Doon sa 12, sa top 12 ng pagkasenador, hindi mo pa din makita yung pangalan Di ba? Gusto mo i-content ko, Axel, yung yung 17 na pumunta doon sa Mimol Malware ninyo. Kahapon pa yun Di ba?
Ano ba yan? Yan na lang ang yan na lang ang iaano mo, ita-type mo habang nasusunog. Yung Tatay Diggs mo, suko na daw si Sara. Ang problema lang, itong problema ng droga, itong hanggang ngayon, problema pa din yun. Sabi mo, 6 months, tapos. Umingi ka ng extension, gawin ng 1 year, wala pa din. Natapos ang termino mo, wala pa din. Ano ang naubos? Buhay ng tao. Ilan po ang nategi nung panahon nila? 20,000 hanggang 30,000. Bakit ganun kadami ho? May reward eh. Criminality. Kailangan talaga may... Kung yan ang hanapin ninyo, mas talo ni Inday lahat yung nakaupo niya. Si Inday talaga, nag-uto. Nalakada. Mas mayaw pa sa mahal. Nauna pa. Suko na! Si Inday, medyo... Kaya kailangan natin siya. Maybe isa yung kumbaga sa Bisaya pa naliwat Naliwat na. May giliwatan. yung ugali. Suko na, no? Isa din po sa nakikita ko, mga kababayan, kung bakit pinapasuko. Siguro, masusukol na tayo eh. Wala na. Halika na, magtakasan na tayo. Alam niyo po, mga kababayan, hanggat hindi po pinapaliwanag ng ating Vice Presidente yung mga nawawalang budget, hanggat hindi po pinapaliwanag kung bakit kailangan 275,000 o 250,000 yung mga safe house nila, no? Hanggang 1 milyon na ang ginastos po 16 milyon. Hindi po magbabago ang pananaw ko, mga kababayan, na yung sinasabi po ng dating Pangulong Duterte, wala siyang pera. Mga DDS lang ang mauuto niyan. Mga DDS lang po ang mauuto ng mga yan. Diba?